umiikot sa buong Davao, Mindanao, noong July last year. Ngaman takutan si siya adin na limitaran din ay COVID at wada si siya ay nan rounded ay Davao City City. And also noong February this year, kami po ay umikot hanggang sa Subic, sa SBMA, at hanggang dito sa Bolinao, paakyat dito sa Baguio. Okay, ito February kanon ang rounded ay Subic, ala dali na kanu may place ay doy ang ganas Maldas na ay Baguio. At nung ako po ay naging speaker sa Taneg, sa kanila ni Pastor Apaan, kami po ay naligaw. Imbis papunta kami ng Mangkayan, napadiretso po kami hanggang nakarating kami sa may Kutkot. Okay, kat naging speaker si siya kanu day Taneg, ngam nayawan si siya kanu ang ganasin miya na kanu day Kutkot. Kaya ngayon ay nasa Kutkot kami nakatira. Iso nga taga Kutkot na ba kanu duwani? Dahil kilala po namin si Pastora Miriam Bayani, estudyante po siya ng Full Gospel Theological Seminary. Okay, estudyante po kanu sang si Dayman Miriam. Okay, din binagan di school ay doy. Ako po ay nag-serve as director for Full Gospel Theological Seminary sa Sampung City po sa Mindanao. Okay, so sang si siya ay theological sinaikan di seminary sinday theological sunday pastor Under Korean ministry. Okay, under Korean ministry po. So nung wala pa pong COVID, kami po ay talagang busy dahil every month po ay yung Sampung City po na yan, every month ay mayroon pong 2 araw bawat centers, no? Ng buong Mindanao na 10 syudad na mayroong Full Gospel Theological Seminary. Isungasakpay lang ng COVID, talagay busy dahil man ministro tan wala din ay 10 ay ministries da sinday panublana panministruan na kanan takot. And yun po ay isa lamang sa pinapagawa ng Diyos dahil nang-aalaga po kami o ako po ay nag-serve as an apostle to the Manubo Ministry. Tribo po yon ng Davao Occidental. Okay, so sang si siya ay ministro sangay katutubo ay Manubo. Yan, noong pong 2014, dinala kami ng Panginoon. Speaker po ako sa kanilang 3 araw na Thanksgiving. Okay, so naging speaker si siya ay 3 days ay Thanksgiving si Dimatlangay At praise. ang kanila pong sinaing na bigas ay 12 sakong bigas. Wow, adu-adu din. 12 sako kanu 12 by sack of rice di inside the kanu within 3 days. Oh. Siguro nabusog po kayo doon, pastor. Nabs. Litsong baboy nila, litsong baboy, lechon 15. Lechon 15. At yung baboy na parang ginawang watwat, 8. Okay, so Zimbabwe ay waday wao ay kaman ano wat mo lang kanong. Kasi ang Thanksgiving po nila doon ay piyesta ng bayan. Okay. So Thanksgiving at kaman ang fiesta mo lang kanong this Kaya time. lahat po ng denomination pumupunta yan. Meron po yung mga contest, basketball tournament, volleyball tournament. Pero ito po ay Christian, no? Ito po ay Manubo Church na inalagaan po natin. Okay, so nga kaman mo lang din doy wada di ay ayam nang ayam ay na Christian nuani. So nga wada di patimpalak wada di ay contest mo lang sin naduma-duma ay denomination wino naduma-duma ay sikta. Katulad ninyo, sa first night, walang tulugan hanggang alas 4 ng madaling araw. May solo, may duet, may quartet, mayroong family. Walang tulugan. Okay, talagay magani masisip kano sritan kanta-kanta man solo ka man ang gana siya may si team double ang gana siya triple Quartet, team family. per family. At mayroon po yung mga prizes. Cash prizes po yon. Okay, waray prize da pa, way premyo da. At mayroon din silang mga contest sa mga gitara, instrument, yung mga galing na mag-plucking, magaling pagtugtog ng Christian songs through instrument. Okay, so wada pa di contest sa simban man gitara. Abunggahan, that's siguro ay pastor. Yeah, abunggahan.
Anyway, isa lang yun sa pinagawa ng Lord. At nagsimula kami 2016, tinulungan po namin sila na ma-register sa SEC, yung tribo sa kanilang organisasyon. At 9 churches nagsimula sila. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Ngayon po ay 24 churches. 9 churches, 24 churches. 2016 lang po nagsimula. Glory to God. Kapusi sa sarunay daida ay manministro from 9 ang ganas ng balinin na si ay 24. At hindi lang yon, yung organisasyon ay may sariling negosyo ng buy and sell ng mga produkto ng niyog. Okay, so din ay per organization kamanwadat kanon di ay business da kanang takot. Kaya ang kanilang gawain ay suportado galing doon sa sariling negosyo, bibili ng kopra, bibili ng abaka, at yung uling na bao, yung sanyo. Oo. Isu nga kaman din doy panbalin nda si uling din doy magapumot lang sa nainyog sa udom di sa panbalin nda sa business das na organization. At yung mga bata na hindi nakapasok sa school dahil mas mahirap na lakarin kaysa dito sa inyo, 12 hours po bago sila makababa sa pinakamalapit na eskwelahan. Okay, so 12 by oras di ay gugulon da ang ganan si amay des kanang di eskwelahan. Isu nga talaga narigat si Didi ay biyag. Kaya may pastor kami na 10 ang anak, walang nakapag-aral kahit grade 1. Okay, so nga waray sa ngay pastor ay simpo di anak na magadi sa ngay naka-eskwelahan dayda. Kaya pinababa po namin sila at 18 mga bata bago mag-COVID, 2 taon halos yon, na kami po ay nagpapaaral sa kanila, damit nila, pagkain nila, yung mga first time nagtututbrush, sabi nila masakit pala ang toothbrush sa ngipin. Okay. Isu nga before kanoy ng COVID, wala di 18 kano ay pinababada, ay subsuportaran da kat din ay joke na insuruan da kuno sa non toothbrush na asit man rida apeng nga man dadara ko na ingipon da. At gumagastos po kami, nag-rent kami ng bahay noon at gumagastos din kami ng tatay at nanay na magluluto pagka mag-alaga sa kanila. Kaya po nagkaroon kami ng pasanin na magtayo ng dormitory para sa kanila. Okay, gapos si number di ay tartarak nunday doy isu man patakdag da sa dormitory yaman pulpul di adamot lang si manuto ay mother ya father. Medyo malaki konti dito, concrete. At salamat po rin ng Panginoon, just this week natapos na po yung first floor na pinturahan na at napakaganda pong dormitory na itinayo. Gumastos po ng mga 1.2 million na po ang ginastos. Okay, glory to God. Wala di nagastos da ay 1.2 million tapno mapatakdag da din ay better pa ay building si kay pasidungan din doy ministruan das day place. This week or sa Monday, mamimili po kami ng refrigerator siguro, ay mga plato at kitchen utensils. Dahil yun po ay dormitory sa mga bata at guest house din. Pag dumating kayo, doon kayo namin patutulungan. Okay. So dormitory tandoy tapnumawatan ta ko din dormitory doy usang nay pasilidad usang nay pasilyo ay kaman ngay na kwarto-kwarto di ay mabelnay pantuan ta ko kaman kandiri so nga wana na comprised of things no di ada duay kwarto nang takot si di na dumadum. Pag dumating kayo, ang tubig po ninyo ay buko. Yun, sa bahay ninyo. Araw-araw, umaga, tanghali, hapon, merienda. Amen. Ay laydon yun no mitak amay kayo sa diyan din ay danom yan din nyog di danom din nyog kano. Kasi po yung church po ay dagat, 50 meters na po yung headquarters natin doon. Lahat po niyan, pag lumakad ka ng mga 3 o 4 na oras, puro po niyog yan, ang bundok na yan. Okay, so nga kaaruba rin kanday bye-bye. So nga din ay kayo das di puro niyog. Yan. So kung gusto nyo maligo sa dagat, may dagat. At gusto nyo isda, magsawa kayo sa isda. O kung gusto nyo magsawa sa buko, magsawa kayo sa buko. Okay. Ay, nadun ta ko ay may sidi? Oo, nakawatan na. Okay. Anyway, isa yon sa pinapagawa ng Lord sa amin. At of course, yung isa pa ay kung kami po ay umiikot sa lahat ng mga simbahan upang dalhin ang mensahe patungkol sa banal na Espiritu.
Okay, so nga talaga sa ublada bo na man round day mang anas ni ebanghelyo ni Apo Dios ng Palawan. Kami po ay nasa 41 years na sa ministry. Okay, so 41 years at ay man ministro da. Pinagpala kami ng Diyos ng 11 apo. Binindisyon na Apo Dios day da sa kadday pastor. 11. Okay, 11 ay Apo. Pero tatlo lang ang anak namin. Okay. Tulo di anak da ang maday Apo day 11. Dito po sila lahat lumaki sa Maynila dahil kami po ay from Mindanao, nagpunta ng Maynila noong 1989. Okay, so from Mindanao in Maydal ay Manila 1989. So more than 30 years in Manila. Okay, so 30 years in Manila. Huwag kayong magtaka, bakit ako'y marunong mag-Tagalog? Okay, so nga dito kuman one race na naling dabay mang Tagalog sang katagay Kung 30 ako'y years. tira ng 30 years dito, sigurado wala nang interpreter. Amen. Okay, na din mi Pastor, gusto namin yon na magstay ka dito ng 30 years. Pero sa January po kami ay babalik sa Mindanao, pero nagpe-pray pa rin kami na makabalik din kami dito sa inyong lugar. Okay, so January, balak dahil man tawlid ay Mindanao, and we are hoping karagta ko ay walang tuligon daway ay man sublida kasinsina ay makabalik dito. And habang kanina ay nakaupo ako, sabi ko, Lord, ang dami na nilang mensaheng tinanggap, pinagpala na kayo sa mga testimony, sa mga awit, at sa interpretation of tongues. Okay, binindisyon na po Diyos na ako, sinarik na ako da ikaw niyan. At pati sayaw natin at yung joy of the Holy Ghost, natanggap na natin. Okay, pati salat ako, pati panakupunpunno si Espiritu Santo. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabihin mo lang sa kanila, Is nga ka na po Diyos, ibagam manday da. nasa tuktok sila ng bundok. Ay wadat ako tuktok day bantay. Ditong lugar na Kamanpage. Is nanili ay kamanpagay. Kamanpage. Kamanpagay. Kamanpage. Oh, Okay. in Tagalog po pastor, parang palay. Parang palay. Kamanpage. Kaya ako pag nagsasalita, siguro mag-practice ako ng alam ko yun, ha? Pagka hindi mo na alam anong sasabihin mo ng Parang ako yun na pastor. Ha? yan po ang identity ninyo. Sige po, kasi ang hirap din palang magsalita ng Tagalog. Anyway, sabi ng Panginoon, fountain is from the mountain. Kunanti Diyos, ano pala yung Bukal. Oh, okay. Yung bukal is from the mountain, not from the valley. Okay, so yung bukal ay nagapo day mountain, baka nagapo sin kadandi ay lowland area. Yeah. So, that means God is saying, there is a fountain in this mountain. I think fountain pala it is ubog. Wala di ubog sina ay bantay. Yeah. And the purpose of yung bukal, yung fountain is so that the water will flow down to the valley. Okay, say purpose na din doy ubog ay doy tapno man flow sin kadandi ay nabababa pa ay eryandi. Kaya hindi po ako nagtataka na narinig kay pastora na sabi niya, pagka ganito lang kalaki pastor, maliit ang church. Isu nga bakang takon sa ilan din na kit-kitoy di ay church taho. Kasi po, when you are a fountain, bukal po dito, that means you have to have a big reservoir. Dila din na day kanan, dindoy kanu ay ubog ay doy meaning to say, wada kanu di dakdakay kanan takon dakdakay tangki. Ay kagapgapwan, dindoy ay ubog. Because a lot of people, sa baba po, maraming mga tao na nauuhaw sa tubig na sariwa at fresh water. Tansin baba at ano di man kaskasapulan si fresh ay danom. Yeah, kanina po nakikita ko ang kayo po ay talagang inom ng fresh living water. May ilanay kanay inom tako si fresh ay danom ano. Kami po ay nag-conduct ng revival meetings mula pa po 1950
Actually, nung single pa ako, 1980 pa po, ako po ay nagme-message na about the gift of the living water or the Holy Spirit. Iso nga talaga, hindi pa lang kanuman mensahe siya sinay the gift of the living water. Yes. Dahil po, yun po ang kailangan natin na mga mananampalataya. Tansay kasapulan to ko di ay man Sir B. Ay kahit saan man dako kami dinala ng Panginoon sa iba't ibang mga bansa, hindi lang sa Europe, kundi sa ibang mga bansa pa, ay ang mensahe ko po na dinadala is about the fresh living water na inalok ng Diyos sa atin. Iso nga ito man di ang mamuyana na dumaduman isa ay nadumaduman ay kadaan di ay lubong di may mensahe na the gift of the living water. The gift of the living water. Amen. So, just one verse, at bukas po, kasi kailangan nyo matulog, at bukas po kailangan nyo gumising ng umaga, at meron tayong gawain dito bukas ng umaga, baka makalimutan kong Sabado ngayon ng gabi. Katwala di sang sinay versikulo ay bagan na tan kasapulan ta ko ay masayap, tan mata ko sinakasin si bigat. Ang sabi po ng John chapter 14, John chapter 4 verse 14. Sabi po dito, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Ayan po, may Tagalog at English dyan. Okay. Iso nga, amo kay may bibliata ko, iso nga kradong tako sin ay John 4 verse 14. Kan bakan waray mamiskos di. Matalino rin ang interpreter. Ako po ay 23 years old, interpreter na po ako. 23 years sa experience na yung man-interpret. Sa mga evangelist po sa plaza, sa crusade, yung mga big evangelistic crusade, naging interpreter na po ako. Amen. And marami na ako na-interpret na English, Japanese style, English, Korean style, English, Canadian style, Australian style, American style of course, Black American style. Ang dami po. New Zealand ang pinakamahirap na English na pakinggan mo. Salamat sa Panginoon sa gift of interpretation or like sa iyo, kapatid. Gusto nga talaga si Pastor Nay at asang siya ay polyglot, ta nadado di ay in-interpret na ay version di ay English. Dahil po ako po din ay nagiging assistant or associate evangelist ng Amerikano sa loob ng halos 5 taon. Sinlasog di limay taon ng brin siya ay interpreter sinasang ay manmin ministro matlahay. At ako din po ay makapag-preach ng straight ng English, kaya po ako may kumpiyansa kahit sa iba't ibang bansa. Mayroon akong interpreter na sinabi ko 3 kami doon sa harapan. Dahil binigyan din po ako ng Diyos ng kaloob na pagsalita kahit sa English ng diretso-diretso. Kay glory to God, tanasang si siya ay nirigaluan na po Diyos si diretso ay panagsasao. Kaya na di ba kan matlang ngay Tagalog, no di kat pati English na dumaduma kay kalsasao. At kaya ko rin mag-interpret ng Tagalog o from English to Tagalog. Okay, kat kaya na ma-interpret si English, manbalin si Tagalog. Or English to Bisaya. English, manbalin si Bisaya. Ngayon nagsasalita ako sa inyo ng Tagalog, nagpipreach ako ng Tagalog. Kagwani man kalkalisis siya, manpipreach siya si Tagalog. O bukas na umaga, mag-preach ako sa inyo ng Cebuano Street, pwede. Baka manusbit ako naman preach siya si Bigat, si Cebuano. Pero nagtatanong siguro kayo nag-iisip, abay ang taas siguro natapos na pinag-aralan ni Pastor Lapas. Siguro man wonder ako nus din ay impalpas din ay pastoray na eh. Ang formal po na education ko sa secular ay hanggang lang po sa first year high school. Din palpas na first year high school. Lumaki po ako sa bundok ng katulad nito. Okay. Kanda namot lang kano din nasiksik na naagod. Mahirap lang po ang kinalakihan ko. Paday rigat. Pero salamat sa Diyos nung ako po ay na-baptize ng Holy Spirit. Amen. Ako po ay binigyan ng Diyos na katalinuhan mula sa langit. Okay, naimbag ti Diyos, tas si Apo Diyos sinang bautisaran si siya sin Holy Spirit na katuwanan si siya di kinalaing. Nung nag-aral po ako sa Bible School, ayaw sana akong tanggapin dahil hindi ako nakatapos ng high school. Adi dan tanggapon si siya kano, di man eskwela si siya si kani Bible School, tan high school lang di ay binatikan na.
Purihin ng Panginoon. Natapos ko po ang aking high school sa pag-take ng special exam sa DepEd. Nan-take siya sa special nan-take siya sa special education program als duani pastor als na ngayon pastor. Dati PEPT, placement exam testing. No? Okay, so So, natapos ko yung high school. From first year to fourth year. Graduated na. At hindi lang yon. Naka-80 po ako sa general average ko sa high school. Amen. Kasi magaling na ako sa English. O nalayin siya naka 80% and above. At mayroon kaming NCEE noon, National College Entrance Examination. In Kai. Yeah, NCEE. Ngayon, ano ngayon? Yun parehas din pastor. 81 po ako. Okay. Kaya ko mag 5-year course. Okay, so numan one wonder pa no sundway in kay isang na entrance examination tap no makalsot ka makalsot ka sa na college but naka 81 si siya isu nga kana na mabali na man 5-year course siya. Kaya natapos ko yung aking bachelor's degree sa Bible School. Isu nga nalpas na rin ay Bible Bachelor's degree. Okay, bachelor's degree na sin ay Bible School. Master's degree. Master's degree pa eh. At next year, lobe ng Panginoon, kung makabiyahe sa Korea, Doctor of Divinity. Isu may karkaralagta ko ta may palpas na din ay doctorate na sa Divinity like Korea. Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Apay. Okay, Hindi ni Pastor. Kaya, di ba? Sasao. Oo. Kaya, di ba? Let me say this to you. Okay. Dahil po, kapag ang Holy Spirit po ay nasa atin, wala pong limit ang paggamit ng Diyos sa atin. Talagay no din ay Holy Spirit di man work, adin limitaran na po Diyos. Amen. Si nanay po, ay kanina, nag-prophecy, nag-English, ano, hindi po yan normal na ginagawa niya. Okay, nailata ko din ang prophecy din dahil inata ko kat baka normal di the work of the Holy Spirit. Yeah, it's the work of the Holy Spirit. So here, sabi ni Jesus Christ, ano, although he was talking about thirst, yung pong tubig na ibibigay ng Panginoon sa atin, hindi na daw tayo muli pang mauuhaw. Isunga din doy danong may doing na po Diyos. Arita ko tanay mabigbigaw, taninya na sa tako si danong. Pagkos ito ay magiging parang tubig na bukhal na lumalabas. No di kat mambalinay ka man ubog ay bumalbalan datako. Kahit magtag-init, may tubig pa rin. Uray man ay okay. Uray manan kanda na ay adin mapasaran day todo wadalata ay wadalata ay nagaybong tako. Amen. Gapos hindi danom. Amen. Kahit tagtuyot, kahit walang-wala ka, mayroon pa rin tubig na buhay. Bakit? Dahil galing po, sabi ni Jesus Christ, there is a springs of living water spring up into everlasting life. Amen. Katalita ko mapasaran di magaritag tuyot sinay panagbiag ko tanong water din doy ay the living water ay man overflow sinay andata ko. Marami po mga taong nauuhaw sa buhay. Kadado di po gaw ay man mabigbigaw da sin panagbiag da. Saan sila kumukuha ng mainom? Ito'y pangalalanda sa inumunda. Dahil ang makapagbigay lamang ng tunay na tubig na buhay ay ang ating Panginoong Yesus. Tandin mangiduat lang sinabiyag ay danomot siya po Diyos. Ay ang church na ito ay mag-ministry, mag-service sa Panginoon to give living water to whoever is thirsty. Isunga rin ay simbanay niya manbalin ay source day living water sin udom ay makasapol. Amen! Kaya kailangan malaki ang church. Sumakasapulan ng pagkakari ng church. Alam mo, sabi ko kay Pastor kaya na, sabi niya, naliliitan ako, Pastor, maliit lang ito kasi pastoral house doon. Okay, so may bagbaganat ka ng pastora kano ay kapag ba nalawan na kan kanana. Malaki po ang kanyang pangitain or vision for the work here. Okay, dak di ay
Pangitayin. Paano ba yun? Okay. Dakdak ko division na sinayay o church ay nay. Sir Mata. And from here is Bakon. Bakon ba yung place? From this area? No? And sa baba na yun, in this area, and beyond the other mountain, these people will come to drink the living water. Naintindihan na kaya imin lang sabihin ko. Yes! And people will be surprised, pag dumating siya ito, paano nagkaroon ng napakalaking gawain sa lugar na ito? Okay, kat man wonder din ipugaw, wapay nga kandanay kaskas daw. Because there is a springs of living water from this altar. Hallelujah. Amen. Wada di og bugbaw sinakadanta ko, living spring of the living water. Yung mga family na nasira, yung mga buhay na sinisira ng kaaway, muli silang gagaling. Hallelujah! Kating pamilya ay nadadagal, madadadagal, kat wada ka sinaisa po Diyos ni Mang Oblan ida. Because this living water is also a healing water. Hallelujah! Amen. Ang tubig na buhay na ito ay tubig din na nagpapagaling. Hallelujah! Hindi lamang physically, but even spiritually. Amen. Dakdak sa yaman tako. The living water man na healing. It will become a healing to each and every one of us. Pero ang sabi ng Panginoon, they have to know. Kailangan nilang malaman. Kung kana po Diyos kasapulanday mamuan. Because in John chapter 4 verse 10, sabi ng Jesus sa babae, Jesus said, answer unto her, if thou knowest the gift of God. Here in John chapter 4 verse 10, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos. Kung sino itong nagsasabi sa iyo, bigyan mo ako ng tubig, hihingi ka sa akin. At ang tubig, ang sabi, Tagalog, basahin ko lang sa Tagalog. Sumagot si Jesus, sa kanya sinabi, kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos. Ito ang problema ng mga tao. Hindi nila alam ang kaloob ng Diyos. John 4 verse 10. I'm excited na kasi Pastor. Hindi alam ng tao kung ano ang kaloob ng Diyos. Adinamon din ipugaw no sinudin tariga gaya po Diyos ang daida. The gift of God is not only eternal life. Din regalo na po Diyos at bakit lang din eternal ay biyag. Because ang isang kaloob ng Diyos, the gift of God is the living water. That means ito po ay nag-satisfy ng ating buhay. Okay, sinay tarigagay na po Diyos, sinay panakapunpunot ako si Espiritu Santo, siya rin na the living water. Kami po ay lumaki sa church ng katulad ninyo. Din makal si Shamot lang sing Kananay Church. Sa Davao City, 1975, Assemblies of God po kami, nakita namin ang pagkilos ng banal na espiritu sa lahat kahit yung walang pinag-aralan. Okay, kat na witness namot lang din ay kuman mapaspasama kan data ko tan si Shamot lang at may pasgap si isang ay simbahan sa Assemblies of God ay Kadanday Davao. Ang aming pastor hindi matalino. And Pastor Mit adinalain. Mas magaling pa ako mag-English. Mas nalaling pa siya. Crooked grammar. Oray mo na broken din ay grammar na. Pero ang membro Hindi miyembro. ay hindi lang mga teachers, doctors, nurses, engineers, ex-congressman, college graduates, lawyers. Ayan, naintindihan na nila yun. Walang umangat, Pastor. Paano nangyari yun? Dahil ang mga tao pagpupunta sa church nakainom ng tubig na buhay. Amen. Satisfied. Satisfied da taman inom da sin West Bibiyag ay tanom. Hindi sila pupunta na hirap umakyat dito. Dala-dala po nila yung kanilang lalagyan. Pagdating dito walang tubig. Uuwi sila pagod na pagod.
Bakan dali dumalis na waday awitan da ay pansakduan at sumaday nagnagbay bakan kandali. Dahil minsan sa buhay natin, talagang maranasan natin yung parang kulang, kawalan, emptiness, no, sa buhay. Tansin biyag ta ko mariknata ko di pa nakauaw. Kahit na natanggap na natin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, may buhay na tayo na walang hanggan. Tanuray naksiptar ta ko siya po Dios ay manubuti ng islakan sin biyag ta ko. But we need the living water Ngam kasapulan ta ko din danumay si biyag. para yung ating buhay laging fresh. Tapno din biyag ta ko always fresh ay kinman kanayon. Ayan, trabaho ni Pastora, itatabi ang mga upuan. Nagsasayaw tayo sa presensya ng Panginoon. Kat man salat ako sin presensya na naya po Dios. May laya ang Holy Spirit na kumilos. Wala di freedom ta ko ay mansalay manigayawan si siya. Alam niyo, pagka ang tubig na bukal po idadaloy kahit anong bato mo ng marumi, kahit tapunan mo na yung patay, tapunan mo ng mabaho, kapag ito ay bukal, ito ay lagi lang fresh kasi itataboy lang niya ang marumi. Uray man into diat ako ay man tebaan ta ko sinarugit din doy man for flow ay doy man leplep-yas ay doy ay magagapon dat ako adin mabalintan man iyan anod na din rugit ay Yes, din. Bisaya na anod ah. Ano da? Bisaya anod. I-flow lang niya, itatapon lang. So if you go to a fountain, di ba? Batuin, tapunan mo ng marumi, mabaho. Walang mangyari kasi itatapon lang. Hallelujah! Hallelujah. Ano mang problemang dumarating sa buhay mo? Ano mang mga pagsubok dumating sa buhay mo? Iaanod ng tubig na bukal. Kadinay ubogay na sa mangyanod si rugit man ay malindat ako. Amen. Kaya ang mga tao magpupuntahan dito. Gusto nga din upagaw malidas na. Pag-uwi ninyo, sabi na, bakit pag nagpunta sila sa simbahan na yan, pag-uwi nila, ang saya-saya nila, kahit alas 2 na ng hapon nakauwi, wala pang pananghalian. Gusto nga mas daw da nga apay no magapudas na yan sumadayan mailada ay kamandan adin na lupaypay. Because tumanggap sila ng tubig na buhay na kaloob ng Diyos. Okay, tan naka-receive da sin si bibiyag titanong. Amen. Ito po yung pinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. It is a fountain flowing from His altar. Oh, Rabasikia de Radama. Siroy di mensahe ay sinatwal di man of overflow man lup-lupyas ay si bibiyag ay danong. We claim it. A beautiful temple of God, hallelujah, in this place. Waday na pintas ay templon apo Dios sina ay lugar. At marami sa inyo tatawagin ng Panginoon, maging magagawa ng Panginoon. But ado di ayagananda kayo ay manbalin ay pagbaunan na. Kahit hindi kayo servant nagtapos na. ng high school. Uray man and bakan takon nakaadal. Ako po ay, sabi ko, di ba, first year high school lang. Itang kanan na first year lang din pag di panganad ka niyan. Pero 14 na pong bansa ang aming pong napuntahan. Nung 14 ay countries din miyanda. Wala po akong kinatatakutan kahit anong laki o anong church. Pagka ako may oportunidad mag-share ng Word of God, nag-share po ako. Kat magadi kabutang na tumandi ang mayan na desire big or small churches. Dahil po, ang Panginoon po ang gagamit sa atin. Kan siya po Diyos di mang usaran si siya. They're satisfied always in the Lord. Katwaday siya po Diyos ay mang satisfy yung data ko. Hallelujah. Last verse, basahin ko. Eh, sabi po dito sa John chapter 7, 37, 38, and 39, memorize ninyo yan. Sabi po doon, ito po pagkasabi ng Panginoon, sa huling araw ng kapistahan, si Jesus ay sumigaw ng malakas. Ang sabi niya, sino man sa inyo'y nauuhaw, lumapit sa akin. Amen. At bibigyan ko ng tubig na buhay. At mula sa ilaliman ng kanyang puso, dadaloy ang tubig na buhay. Maging bukal at sapa at streams. Hallelujah. Yeah, memorize the scriptures. In Ilocano, no? The last day of the great day of the feast, Jesus stood and cried and invited all the people to come to Him and drink the living water. Okay.
Isu nga kaman dinawat actually siya po Diyos at imbitaranas dat ako. He is inviting us, imbitaranas dat ako. Ay umalit ako kung mapnap ako, masatisfied ako, sindoy ay the gift of the living water. At ang living water po ay para sa lahat. Para nandat ako ang maamin. Kaya sabi niya, all should come to me. Lahat ay lalapit sa akin, sabi ng Panginoon. Kahit yung mga lasinggo, kahit yung mga taong makasalanan, sabi niyo may bisyoso, anumang mga bisyo sa buhay, makasalanan man, pwede silang lumapit sa Panginoon. Kapag nakainom sila ng tubig na buhay sa ating Panginoon, nasabi ko na kanina, iaanod ang lahat ng hindi mabuti sa kanilang buhay. Kut uray sino ka man, di ka ipugaw mo, umali ka langan siya, maninom ka sinay the gift of the living water, ianod na din ay rugit ako. Okay, bukas po, itutuloy ko about the baptism of the Holy Spirit. How can you receive the gift and the baptism of the Holy Spirit? Yung mga hindi pa po nakatanggap at hindi pa po nakaranas ng magsalita ng iba't ibang wika. Kasi bigat, sinagay message nandat ako, baptism of the Holy Spirit. But tonight, just imagine, as you close your eyes, you imagine that in this part, in this altar, the Lord is pouring out the living water towards us.